We kept our relationship for a long time. You were studying college in a private university. And I always pick you up, we see each other every day. Nobody knows about our relationship in your side, except your driver, Manang Essing and my nanay Tess. Until one day, on our 3rd anniversary, nahuli tayo ng daddy mo. So, akala mo talaga mas magaling kang lumangoy sa akin, ha? Charmaine is laughing so hard. Kasalukuyan kaming naliligo sa bates, at nagpapabilasan sa paglangoy. Pinagbibigyan lang naman kita, dahil mahal kita, tumatawa kong tugon sa kanya. Nilangoy ko ang aming pagitan, at mabilis siyang hinalikan. Tumugon din siya sa akin. We were on that situation when her dad saw us. Project sa kaklase pala, umahan ka dyan. Mabilis kaming umahan. Sir, hindi ko po gusto na sa ganitong sitwasyon yung malalaman ang aming relasyon. Pasensya na po. Relasyon. Ang kapal ng mukha mo, para sabihin na may relasyon kayo ng anak ko. Nakita ko pa ang paghila ni Don Thomas sa braso ni Charmaine. Lalapitan ko sana sila nang hawakan ako ng 2 bodyguard na kasama nito. Dad, don't hurt Walter, please. Umuwi na po tayo. Talagang uuwi na tayo, at hindi mo na makikita ang lalaki na yan. Kinaladkad niya si Charmaine, patungo sa kanilang sasakyan. Kitang-kita ko ang madiin na hawak ng ama niya sa kanyang braso. Pilit akong kumikawala sa 2 bodyguards na nakahawak sa akin, ngunit hindi ako makaalis. Nang mawala sa aming paningin ang sasakyan, ay agad akong pinagsusuntok ng mga bodyguards ni Don Thomas. Tumigil lang sila nang makita na ako'y hinang-hina na. In that very moment I wasn't scared for my life, I was scared of not seeing Charmaine again. I'd rather hurt than losing her. I love her so much. It's been a week that I haven't seen you. And it feels like a year to me. Unti-unti na rin naghihilom ang mga pasa at sugat sa ginawa nilang pambubugbog. Hindi ko na kaya na hindi ka makita, at nagmakaawa na ako kay nanay na ibigay ang sulat na aking ginawa. Nakalagay doon ang pagyaya ko sa iyo na magtanan. Natanggal si nanay bilang kasambahay sa inyong mansion. Buti na lamang ay naibigay niya sa iyo ang liham. Naghintay ako kay Charmaine sa batis. May duda ako na makakarating siya, dahil naisip ko na maaaring nalinawan na rin ang kanyang isip, at sundin niya ang kanyang ama. Akala ko ay hindi na siya darating, ngunit laking gulat ko nang patakbo siyang umiiyak at niyakap ako. We hugged each other so tight. We missed each other so much. Tinulungan ako ni Manang Essing. Humihikbi niyang tugon. Inilayo ko siya ng kaunti. Don't cry na. I wiped her tears using my hands. Tinignan ko siya, wala siyang dalang gamit, maliban sa isang maliit na backpack. I think she knew what I was thinking. Hindi nakakayani na makatakas ako, pag marami akong dala. Kaya heto lang ang nabitbit ko. I just nodded, nalalayan ko siya sa pasakay ng kabayo at sumunod ako. Saan tayo pupunta, Walter? Hiniram ko sandali ang kubo ni Judge Carpio sa gitna ito ng palayan, kaya hindi tayo makikita agad ng mga tao. Besides walang masyadong nakakakilala sa'yo, dahil hindi ka naman lumilibot ng Santa Fe. Maaring sa pangalan ay makilala ka nila. Ipakilala mo na lang ako bilang Mia, kapag may nagtanong, excited niyang sabi. Bakit Mia? I love the movie Mamma Mia. She laughed. She is happy. I know she is. I can feel it. Sa paraan ng kanyang pagtawa, ay iisipin mong hindi kami nagtatago, o tumatakbo sa kanyang ama. Pumasok kami sa kubo na hiniram ko kay Judge Carpio. Isang malaking papag lamang ang nasa loob nito, at 2 unan na may isang kumot, sa may bandang labas, ay lutuan na gagamitan ng kahoy upang makapagpaapoy. Nakita ko ang pag-aalinlangan niyang tumuloy. Charmaine, kung magbabago ang isip mo, ay maiintindihan ko. Pwede kitang ihatid sa mansion ngayon mismo, malungkot kong tugon. Mabilis siyang umiling. Masasanay din ako, Walter. Gusto kitang makasama. She touched my face. Binaybay niya ang mga sugat at pasa sa aking mukha. They did this to you. Binaba ko ang bag na aking sukbit. Nagugutom ka ba? Marami akong dalang biscuit dito, pag-iiba ko sa usapan. Muli niya akong hinarap. Mahal kita, Walter, at handa akong ipaglaban ka, makasama lang kita habang buhay.
Mahal na mahal kita, Charmaine, gagawin ko ang lahat upang maging masaya ka. Then we kissed. Inihiga ko siya ng dahan-dahan sa papag at patuloy siyang hinalikan. I took my shirt off, then kissed her neck and kissed her lips again. I'm not contented. I pulled up her blouse and slid her bra out and kissed her chest. Pinagpalit ko ang aming pwesto, siya ngayon ang nasa taas. Tuluyan ko nang tinanggal ang kanyang blouse at ang kawit ng kanyang panloob. Tumambad sa akin ang kanyang dibdib. Mabilis ko itong sinubsob sa aking mukha. Ramdam kong nasatisfy na si Charmaine. Ngunit hindi ko iniisip ang aking sarili. Ang nais ko ay mapasaya siya. Lalo ko pang ginalingan dahil halos mabaliw na siya sa aking ginagawa. Hinawakan niya ang aking kamay, at halos baliin ito but I can endure. And didn't waste any moment. Umangat ako at pinante ang aming mukha. Masaya ka ba? I asked her. Tumangulang siya at kita ang hiya sa kanyang mukha. Don't be shy. I love doing it. What about you? Aren't we gonna ano? Not yet, baby. I wanna marry you first before doing that. For now, I just wanna give you something. Days, months and years pass by, we managed to hide from your dad. Introducing you as Mia really works. You also stopped going to school. You sacrificed your study for our relationship. Baby, this is Raiden, Kit and Danny. Si Mia nga pala, I introduced her to my childhood friends. Lahat ng mga ito ay nasa mayamang pamilya. Kaya hindi ko alintana na magiging tunay ko silang kaibigan. Matagal na rin nila akong inoferen ng trabaho, ngunit hindi ko tinatanggap. Dahil pakiramdam ko ay hindi ako nababagay sa mga ganoong trabaho. Hi, she simply greeted them. Gagawa muna ako ng makakain niyo, may one ko muna kayo. Dinalaw ako ng aking mga kaibigan sa simpleng kubo, na aming tinutuluyan. Meron akong kondo na hindi naman nagagamit, doon na lang kayo tumira, Raiden said. Nako, hindi na. Nakakahiya, Raiden. Lahat na lang tinaggihan mo sa amin, tingnan mo ang girlfriend mo. Galing yan sa mayamang pamilya. Maaaring hindi lang yan nagsasabi sa'yo, dahil masasaktan ka. Pero nahihirapan na yan. Kaya nga, Walter, hindi namin minamaliit kung ano ang kakayahan mo, pero sana this time isipin mo na rin si Charmaine. That's Kit and yes, they know she is Charmaine. Hanggang kailan mo siya matatago sa pangalang Mia? Nasa Santa Fe pa rin kayo. Isang araw mahuhuli pa rin kayo. Kaya mas mabuti pa na doon na kayo maglagi sa kondo ni Raiden. At least labas na ng Santa Fe yon. Danny agreed with Raiden and Kit. I looked at Charmaine. She sacrificed her good life just to be with me. Kakausapin ko siya, I said. At muli nang bumalik si Charmaine na may dalang nilagang saging at juice. Nakita ko ang pagdating ni Judge Carpio. Bumeso ito agad kay Charmaine. Bumati sandali sa aming apat, at agad din silang tumungo sa kubo. Nakita ko na pinapanood ni Judge Carpio si Charmaine sa pagsindi ng apoy. Naghahanda na kasi ito para sa aming hapunan. Ikaw at si Eunice kumusta? I asked Raiden. Ayos lang kami, yayain ko na siyang pakasalan ako. Talaga lang ha, paano ang kaibigan ni Eunice? Hindi ba't nauna mo siyang nagustuhan? Danny asked Raiden. Then we all laughed together. While we were eating dinner, I can see how contented Charmaine was. We were just eating tuyo and noodles with malunggay. Si Raiden, ino-offer niya ang kanyang condo.sa labas lang ng Santa Fe. Wala naman daw kasing nakatira doon, what do you think? I asked her. Okay naman tayo dito diba? She answered me. Nagulat ako sa kanyang naging sagot. Okay lang talaga sa kanya ang lugar na ito. Yeah, pero naisip kasi nila na baka mahanap tayo ng daddy mo, dahil nasa loob pa rin tayo ng Santa Fe. Tumayo siya at naghugas ng kamay. She is done eating. Tapos na rin ako, kaya naghugas na rin ako ng kamay. Pwede tayo sa kondo niya for a few days, pero gusto ko pa rin dito, Walter. Gusto kong maiyak sa kanyang sinabi. Ano bang kabutihang nagawa ko para biyayaan ako ng Diyos ng ganitong babae? I knelt in front of her. Let's get married, Charmaine. Sa bulsa ay may kinuha akong isang plastic na singsing, isa lang itong laruan na nakukuha sa pagkain. Walter, seryoso ba to? Maiyak-iyak niyang tanong.
Yes baby, will you marry me? Yes Walter, I will marry you. Sinuot ko ang plastic na singsing sa kanyang daliri. At kami ay nagyakapan. Pangako mag-iipon ako para mabilhan kita ng tunay na singsing. Yung sobrang mahal. Matapos ang mahabang proseso, ay ikinasal tayo ni Judge Carpio, muntik pang maalintana dahil 22 ka pa lang that time, and kailangan pa ng parental advice. Ngunit nakiusap ako sa kanya, dahil alam naman niya ang ating sitwasyon. Hiniram lang natin kay nanay ang best idang puti na yung suot, at ako naman ay puting polo at maong nakupas. Binuksan ni Charmy ang bag, at kinuha ang litrato na binigay sa kanya ni Judge Carpio. Tumayo ito at iniabot kay Walter, at muli siyang bumalik sa dating pwesto. Walter looked at the picture, he smiled. One of my happiest day that I can finally say you're mine. We went to Raiden's condo for our honeymoon. I took a shower first and just wore the robe that's in there. Nanunood ako ng TV nang lumabas si Charmy galing sa shower. Marahan siyang sumampa sa kama, at lumapit sa akin. Mabilis ko siyang hinalikan sa kanyang labi, at tinugon niya ito agad. Tinanggal ko ang kanyang roba, at agad hinawakan ang kanyang chest. Then I kissed like a baby who wanted to drink his mommy's milk. Humiga ako at hinayaan siya sa akin tabi. Iniangat ko siya papunta sa aking ulo, at sinimsam ang kanyang balat. She sat down on my face while she faces the wall. I kissed her while massaging her chest. Ginagalaw na rin niya ang kanyang bewang upang sumayaw. Walter, sobrang galing mo. The way she said, ginagawa ko ito dahil mahal kita, sigaw ng aking isip. Tanging mga ingay at tunog ng aking paghalik, ang maririnig mula sa aking bibig. Ayokong magsalita dahil ayokong itigil ang ginagawa ko sa kanya. Walter, I think matatapos na ako agad. That's fast. But okay. I'm ready. Then just a second ay naramdaman ko ang mainit na tubig, na tumulo sa aking bibig. Sinalo ko lahat ito at hindi nagtira, gagawin ko na ang matagal ko ng pangarap na mangyari sa ating dalawa baby. I'm about to insert my ano to hers, when my phone rang. She stopped me and wants me take that call. It's Jessa. I frowned. It's almost midnight and answered it. Walter, nasaan ka? Dinala namin ang nanay mo sa hospital. Hindi siya makahinga kanina. E-text mo sa akin kung saan hospital pupunta ako. Mabilis kong pinatay ang telepono. Baby, get dressed. Nasa hospital si nanay, puntahan natin. Tumango lang ito at mabilis nagbihis. Mabuti na lamang at may narkila pa kaming tricycle, ngunit di raw pwede sa hospital, kaya nagpahatid na lamang kami sa bukid. Inihatid ko muna siya sa kubo. Bakit hindi mo na lang ako isama? Baby, sobrang lakas ng ulan, sasakay lang ako ng kabayo, dahil wala ng tricycle ng ganitong oras. Pangako babalik ako agad. I kissed her lips and hugged her tight. Sana ay okay lang si Nanay Tess. I just nodded. I love you Walter. I love you more Charmy. Hindi ko alam na yun na pala ang huling araw, na maririnig kita o masabihan ako ng I love you. Bumalik rin agad ako sa kubo. Nag-alala ako sayo, dahil sa lakas ng ulan. Ngunit pagbalik ko ay wala ka na. Hindi ko alam kung nasaan ka. Tinawagan kita at nakita ang telepono mo sa ibabaw ng papag. Hinanap kita kung saan-saan, kahit umuulan ay hindi ako nagpatinag. Walter took a deep breath. Kinabukasan may nagsabi sa akin na nakita nilang sinundukan ng iyong ama, kasama ang mga tauhan nito, at halos kalagkarin ka pa sakay ng sasakyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yun. Isa lang ang naiisip ko. Mabuti pang mawala na lang ako, kung hindi nakita muling makikita pa. He stood up again and put some brandy in his glass. He sipped a little before he sat down beside Charmy. Then the worst happened. You got into an accident, which resulted into you being in a coma. Walang makapagsabi sa akin kung paano ka na aksidente. Walang kayang magdetalye. I went to the hospital to see you. Paalisan niyo ang lalaki na yan. Ayoko makikita ang pagmumukha mo. Layuan mo ang anak ko. Dun Thomas shouted. Hinawakan ako sa magkabilang braso ng dalawa niyang tauhan. Sir, mahal na mahal ko po ang anak niyo. Dalisay po ang hangarin ko sa kanya.
Pasensya na po kayo at naitanan ko siya, pero pangako po wala akong ibang nais kundi mahalin siya. Mapapakain mo ba siya ng pagmamahal mo? Ni hindi mo siya mabigyan ng maayos na tutulugan. Ang kapal ng mukha mong kunin siya sa amin. Sir, gusto ko lang po talaga siyang makita. Kahit sandali lang. Pilit akong kumakawala. Ilabas niyo yan at dalhin sa likod. Bugbugin niyo para madala. Hinela ako ng 2 tauhan niya, at sumama na rin ang 2 pa. Binitbit nila ako sa likod ng hospital, at doon ay sinaktan. Sipa sa tiyan sa likod, at pinagsusuntok din nila ang aking mukha. Tama na yan, baka mapuruhan nyo. Sinabi lang naman ni Don Thomas na bugbugin nyo. Si Kuya Sol ang nagsalita at halata mong awang-awa na. Buti na lamang ay tumigil na ang 3, at nakinig sa kanya. Iniwan nila akong duguan at halos hindi makalakad. Si Kuya Sol ay nag-iwan ng puting panyo sa aking tabi, upang pamunas ko siguro sa aking mga dugo. That time I was in pain, but I can endure it. But it hurts me more, when I think about not seeing you, Charmaine. Si Nanay lamang ang naggamot sa akin. Suportado niya ang pag-iibigan namin ni Charmaine, ngunit batid ko rin na nasasaktan na siya, dahil sa laban na pilit kong ipinapanalo, kahit batid ko na matagal na akong talo. Anak, tama na. Baka mapatay ka ni Don Thomas. Naiintindihan ko na mahal mo si Charmaine, pero anak, hindi ko kaya na makita kang ganito, naluluhang sambit ni Nanay. Nay, mas gugustuhin ko pang mawala, kaysa hindi makita si Charmaine. Mahal na mahal ko siya, Nay. At umagos ang luha sa aking mga mata. Niyakap ako ni Nanay, na animoy isang bata na kailangan ng yakap ng isang ina. She just hugged me tight and let me cry on her stomach. Makalipas ang 3 araw at nakaya ko nang muling maglakad ay bumalik ako sa hospital. Hindi ako madadala na subukan na makita si Charmaine. This time, kinunsabo ko si Manang Esing at Kuya Sol. Gusto ko lang makita si Charmaine kahit sandali. Nagbantay si Kuya Sol sa mismong elevator, at si Manang Esing naman ay sa may pintuan. Pagpasok ko pa lang ay nahabag na ako sa itsura ni Charmaine. Maraming aparato ang sa kanya ay nakalagay. I held her hand and kissed her hair. Baby, wake up. I'm here na. Gumising ka na. Hindi ko kaya na makita kang ganyan. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Hihintayin kita. Bumukas ang pinto. Walter, umalis ka na, at pabalik na si Don Thomas at si Madam Angela, Manang Esing said. Humalik lang akong muli sa pisngi ni Charmaine. Babalik ako, Charmaine. Babalikan kita. At mabilis na akong umalis sa kanyang silid. But it's too late, natano pa rin ako ni Don Thomas. Patakbo akong tumakas upang hindi nila maabyutan, ngunit sa dami ng kasama niyang tauhan ay nakuha pa rin nila ako. Kinulong nila ako sa isang abandonadong warehouse, at doon ay muling sinaktan. Iniwan nila ako roon ng mahina at duguan. Hindi ko alam kung ilang araw nila akong kinulong sa lugar na yon. Walang pagkain at walang inumin. Nang oras na yon, alam ko na unti-unti nila akong pinapatay. Ngunit isang araw ay dumating si Kuya Sol, at hinatid ako sa aming bahay. Patawad, Walter. Nakita ko ang lungkot sa mata ni Kuya Sol. Nang hihina akong bumaba ng sasakyan, at halos patamba-tamba akong pumasok ng aming bahay. Nay, hanap ko sa aking ina. Ngunit nang buksan ko ang kanyang maliit na silid, ay tumumbad sa akin ang nakahiga niyang katawan. Patakbo ko siyang nilapitan. She's already cold. God knows. Maaaring sa pag-alala ay hindi kinaya ng kanyang puso. Inihiga ko siya sa aking binti at niyakap. Nay, nakita ko na si Charmaine. Nay, magiging maayos din ang lahat. Nay, parang awa mo na gumising ka. Mababaliw ako kung pareho kayong mawawala sa buhay ko. Umagos ang luha sa aking mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na aking nararamdaman. This kind of pain that makes you feel that you just want to give up. Nay, patawad. Patawarin niyo ako dahil wala ako sa iyong tabi. Mahal na mahal kita, Nay. Patawad. Hindi ko alam kung gaano katagal ang naging posisyon ko, at pagyakap kay Nanay. Hindi alintana ang kanyang malamig na bangkay. Halos wala na rin akong luhang mailabas. Dumating si Jessa at Raydan, at nakita nila ang aking ayos. May mga pumasok pa na ibang tao,
at kinuha si nanay sa akin. Binuhat nila ito at inihiga sa spine board. Itinayo ako ni Raiden, at iniupo ako sa papag na naroon. Tumawag sa akin ang katulong nila Charmaine, narinig daw niya ang usapan ng mga tauhan ni Don Thomas nang silipin daw dito si Nanay Tess, ay wala na siyang buhay. Tumango lang ako, at wala pa rin sa sarili. Naririnig ko siya pero parang hangin lang na dumadaan. Lumapit sa akin si Jessa. Walter, anong nangyari sa'yo at ang dami mong sugat? Dadalhin ka namin sa hospital at ipapagamot. Winaksi ko ang kamay ni Jessa. Sasamahan ko si nanay. Walang emosyong akong tumayo, at tumuloy sa ambulansya. Days pass, niwala akong ipon para maipalibing sa maayos na libingan si nanay. Ang mga kaibigan ko ang nag-asikaso ng lahat, ayoko sanang tanggapin, ngunit hindi ko rin kakayanin na kung saan-saan lang siya maililibing. That's the time, I was able to get in contact with my father because of Raiden. My father is willing to help me and give his company to me, if I will choose to live with them. Kailangan kitang balikan, kailangan kong ibalik lahat ng kabutihan ng aking mga kaibigan sa pagtulong, na maging maayos ang libing ni nanay. Kailangan kong tulungan si Manang Essing na natanggal sa trabaho, dahil sa pagtulong sa akin na makita ka. Kailangan maibalik ko ang lisensya ni Judge Carpio, na pinatanggal ng iyong ama, dahil sa pagtulong sa ating may kasal. Charmaine is crying. I'm sorry, dahil wala ako sa tabi mo, para damayan ka sa mga panahong kailangan mo ako, she sobbed. Nilagok muli ni Walter ang kanyang brandy, at muling tumayo, inilapag niya ang baso, at tinukod ang dalawang kamay sa lamesa. Namumuo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Bumalik sa kanya ang lahat. Ang sakit, sakripisyo at pangungulila. Bakit mo pa rin tinulungan si Daddy na maibalik ang mga negosyo niya? Sinaktan ka niya. Siya ang dahilan bakit wala ka sa tabi ni Nanay Tess. Walter faced her at some andal sa lamesa. Tumulo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Because I know how much you love them. He laughed. I'm crazy about you, to the point that I can endure being hurt. That I can accept people who wronged me, just to see you happy. Tinawid ni Charmaine ang kanilang pagitan, unti-unti siyang naglakad palapit kay Walter. Binalikan mo ba ako sa hospital after that? Charmaine asked Walter. Yes. I visited you every week, even if I already live in States. I always used my dad's private plane. I was the one who's been paying your hospital bills, because your dad is starting to lose everything that moment, he explained. Bakit nang magising ako ay hindi ka na nagpakita? I tried, pero nalaman ko na nawala ang iyong alaala. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang lahat, nang hindi ka mahihirapan. In the end, I chose not to tell you. Lihim na lang kitang sinusubaybayin. I thought you love me that much that you can't afford to lose me. But, why did you allow me to be with Oscar? Dahil nakita ko na masaya ka na. That he is taking care of you. Besides, gusto siya ng parents mo. Mahal na mahal kita Charmaine, in a way that I just want you to be happy, kahit ikaw na lang at huwag na ako. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Charmaine. Then why suddenly you change your mind? I wish I could forget you, like how you forget me, but the first time you entered my office all I wanted to do is to kiss you. Pero, tinikis ko yon, not until you open up that you and Oscar never had intimate. Everything came back to me, the first day I kissed you, touched you, and in just a snap. I want to take you back. Because in the first place you are mine. Charmaine held Walter's hand. I'm sorry for leaving you for the second time Walter. I'm sorry for forgetting about you and what we used to have.